Breaking news mga kaibigan! Sa wakas, Senator Lacson po nag-resign na. Nagbitiw na po sa pwesto mga kaibigan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Anong nangyari? Nako, grabe naman yung weekend mga kaibigan. Ha? Sunday na Sunday guys. Tapos nabalitaan po natin na ito pa lang si Senator Lacson mga kaibigan ay tuluyan na pong nagbitiw sa pwesto. Marami po siyang mga reasons, no? One of the reasons mga kaibigan kung bakit po siya nagbitiw ay dahil po ayon po sa mga source natin mga kaibigan, kaya po tuluyan siya umalis sa kanyang bilang chairman po sa Blue Ribbon Committee dahil po na pressure. Yan ang sabi nila, na pressure. Pero marami pang mas malalim, no? Marami pang mas malalim na rason kung bakit po siya tuluyan po nagbitiw sa pwesto. Dahil po mga kaibigan, ito po, no? Alam naman natin guys, during po sa chairmanship ni Senator Marcoleta po diyan sa Blue Ribbon ay talagang napakaayos po ng hearing or yung Senate inquiry patungkol po sa flood control projects na mga korupsyon. Dahil po mga kaibigan, si Senator Marcoleta po guys, tatlong hearing pa lang, no? Tatlong hearing pa lang po mga kaibigan, nalaman na kaagad natin. Lumabas na kaagad ang pangalan ng mga involved dito sa flood control projects na scam, no? Like for example, yung sinasabi nila na mahirap i-mention ang pangalan na si dating Speaker Martin Romualdez. Lumabas po ang pangalan mga kaibigan. Tatlong hearing pa lang yan, ha? Itong pagiging chairmanship po ng ating Senator Marcoleta guys. Tatlong hearing pa lang yan mga kaibigan. Talagang lumantad kaagad ang mga pangalan. Hindi lang po yan, pati yung mga contractor at yung mga congressman po mismo, lumabas din po ang pangalan mga kaibigan. Kaso lang, nagtataka po ang lahat. Nung nagkaroon po ng kudita at ito na nga, no, napalitan nga itong si Marcoleta guys at ang ipinalit po sa chairmanship dyan sa Blue Ribbon ay si Lacson. Ang problema po mga kaibigan, bumagal at mukhang imbis na papunta na sana, padiretso na po mga kaibigan, parang ang nangyari guys, lumiko. Ha? Lumiko po mga kaibigan. Hindi po, parang nag-iba po ang kanyang direction guys. Imbis na maaabot na sana natin or malalaman na sana natin ang pinaka-mastermind. Kasi ando na Ando na si Marcoleta Konti na lang Hindi pa natin nakuha Kasi nga biglang nagpalit. Nagkaroon ng rigodon sa Senado. Nagpalit din ng SP. Pumasok itong si Itbulaga. So mga kaibigan, nalihis po. Sa madaling salita guys, nawala po tayo doon sa tamang direksyon para makamit sana natin or makuha sana natin ang pangalan sa talagang mastermind. Kasi guys, alam naman natin, lahat po tayo guys, wag na po tayo mag-deny. Alam po natin kung sino po talagang mastermind. Kasi po, mga kaibigan, hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng sisi ay ibabato mo sa Senado. Hindi naman Although, hindi ko naman sinabi na walang kinalaman ng Senado dito noong 19th Congress. Kasi nga, may lumabas din ngayon. May mga insertion din pala sila. Katulad po itong si Risa, di ba? 3 billion insertion at meron pang mga iba dyan na halos umabot po ng 11 billion insertions po dyan sa Senado. So, hindi ko sinabi guys na walang kinalaman ng Senado. Purely po, talagang sabi nga nila, bakit daw napunta sa Senado, hindi po doon sa Kongreso. So parang bumaliktad po mga kaibigan ang pangyayari. Kaya po mga kaibigan, marami po talaga tayong mga kababayan guys na gusto po nilang ibalik ang pagiging chairman po ni Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Kahit ako guys, personally, gusto ko talaga maibalik itong si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon dahil alam ko po mga kaibigan na tama po ang direksyon na tinatahak itong si Senator Marcoleta. Kasi ando na, diretso na bigla pang nahinto, biglang lumiko nung nasilakso na po. Kaya talagang tama lang po itong desisyon. Para sa akin mga kaibigan, tama lang po itong desisyon ni Senator Lacson na magbitiw na siya or mag-resign na siya sa kanyang pwesto dyan bilang chairman sa Blue Ribbon. Dahil kung yan po ang kanyang target guys, na
lilituhin tayo paikot-ikot hanggang hindi na natin alam kung saan tayo napunta. Ang dami nang hindi ko nga maintindihan nga, ang dami nang lumabas na mga testigo eh. Andyan si Master Sergeant Gutesa. Di ba? Yung kay Master Sergeant Gutesa, kumbaga 100% na yun eh. 100% na kuha mo na yung katotohanan eh. Kasi nga, experience na talaga yun mga kaibigan. Personal experience po nitong si Master Sergeant Gutesa. Siya mismo ang nag-deliver, no? At hinatid niya sa bahay ni Zaldico at saka itong si speaker, dating speaker. Kita nyo? Talagang huling-huli na po ang Mastermind. Kasi lang, yun nga eh. Ang problema po mga kaibigan, bakit kasi binago pa nila? Hindi na lang nila dinerecho. Kung nagpalit man sila ng liderato dyan sa Senado, sana tinuloy na lang nila. Hindi sana nagalit yung mga tao. Ayan, nagalit tuloy. Pati tuloy itong si Congressman Barzaga. Talagang kung ano-ano pong mga pasaring, no? Kaya nagkaroon ng World War eh. Nagkaroon ng World War itong si Congressman Barzaga at itong si Lacson. At hindi lang yan mga kaibigan, ha? Meron pong pasabog si Congressman Barzaga. Ha? Mamaya po ipapakita ko sa inyo guys. Dahil meron po siyang post sa kanyang Facebook page at binulgar niya kung ano ba talagang dahilan, no? Or one of the reasons kung bakit po nag-resign etong si Pampilo Lacson. Nako! Mamaya alamin po natin yan, ha? At syempre guys, meron din po panawagan, no? Itong si Barzaga, mamaya sisilipin din natin mga kaibigan, panawagan po ng people power. Dahil po mga kaibigan, ito po kasing si Banga guys, wala na eh. Talagang dysfunctional na po, no? Failure na talaga. So, ang para po kay Congressman Barzaga guys, siguro, dahil kung hindi po matuloy itong Blue Ribbon, dahil nagpalit na nga, nag-resign na nga si Lacson, ewan natin kung sino po magiging Blue Ribbon. Sabi nga nila, sana po si Marcoleta ibalik. So, ang panawagan po ni Barzaga guys para sa kanya, wala na po talaga ng choice ang mga tao kung hindi lumabas sa kalye at yun, manawagan po ng BBM resign. Mamaya po, alamin po natin yan. At syempre guys, Senator Alan Cayetano po, nagsalita na rin po mga kaibigan. Ikakasa po ang snap election. Nako! Snap election? Ano ba yung snap election na yan? So, ang snap election po, nangyari na po sa Pilipinas yan. During Marcos Sr. regime, no? Bata pa ako nun. So, alam ko guys na itong snap election po ay talagang may something din yan dati. Kung naalaala ko mga kaibigan, nagkaroon din ng dayaan dyan, no? Pero ngayon, sa modern times, itong sa panahon natin, kung magkakaroon po tayo ng snap election, ang siste dyan, lahat, ang panawagan dyan, lahat mag-resign at back to zero po. Back to zero, lahat. Ma-president, ma-vice president, hanggang sa pinakamababang posisyon, mag-resign po lahat. Malinis. At uumpisahan po natin sa zero. So yan po mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. AD up 2.0 po aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakinggan po natin ito guys. Itong balita ngayon na ito pong si Senator Lacson po mga kaibigan ay tuluyan na pong nagbitiw sa kanyang pwesto. Ito po, ipakita lang natin guys, no? Para malaman nyo po ang itong itong update natin ngayong gabi. Pasensya na kayo ha. Wala po tayong live dahil Sunday po. Nag-content na lang po tayo mga kaibigan dahil importante po ito. Dapat po natin itong pag-usapan dahil patungkol po ito sa ating inaabangan sana na Blue Ribbon Committee na hindi na po matutuloy. Ewan ko lang kung kailan po ito matutuloy. Siguro pag nagpalit na po talaga ng Blue Ribbon, no? Siguro pag bumalik siguro si Marcoleta, maaaring maibalik po talaga ang Blue Ribbon hearing. Ito po mga kaibigan, basahin na po natin guys sa balita, no? Ipakita ko lang sa inyo, ayan po. Ping Lacson quits as Senate Blue Ribbon Chair amid flood control probe. Kung babasahin po natin dito mga kaibigan, kalalabas lang po ito na balita, no? Mga isang oras po ang nakaraan, no? October 5. Fresh na fresh po ito na balita. Sunday po mga kaibigan, nabulagbog po ang lahat, no? Grabe itong balita na to mga kaibigan, talagang
nataranta talaga. Nataranta po lahat mga kaibigan. Lalong-lalo na po itong si It Bulaga. Okay, ayon po dito sa balita mga kaibigan sa Inquirer.net, Senator Pamphilo Lacson stepped down as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee on Sunday following criticisms on his leadership of the Senate's ongoing flood control probe. Rightly or wrongly, when quite a number of them have expressed disappointment over how I am handling the flood control project anomalies, I thought it's time for me to step aside in favor of another member who they think can handle the committee better. Sabi po niya mga kaibigan. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy niya, no? No amount of criticisms from misinformed netizens and partisan sectors can distract or pressure me from doing my job. Right? Sabi niya. But when my own peers start expressing their group or individual sentiments, maybe it is best to vacate. Sabi niya, no? So, mga kaibigan, sabi niya dito, guys, inamin po niya, guys, no? Inamin niya na na-pressure talaga siya. Dahil po sa ang tinutukoy niya sa kanyang mga colleagues, no? Na-pressure siya sa kanyang mga colleagues or sa kanyang mga kapwa senador. Inamin naman niya eh. So on Sunday morning, the senator revealed his intention in an interview with the DZBB, also citing the disappointment expressed by his colleagues, particularly from Senator J.B. Ejercito and Win Gatchalian. In the same interview, Lacson said that his resignation letter may be formally submitted to the plenary session once the Senate resumes its sessions. So mga kaibigan, talagang ano po ito, no? Talagang kung titingnan po natin mabuti mga kaibigan, kaya po siya nag-resign, guys, dahil nga talagang na-pressure talaga siya sa kanyang mga peers or sa kanyang mga kapwa senador. Sinabi naman niya, guys, at nilinaw naman niya na talagang sabi po niya dito mga kaibigan, Lacson also stated that there have been fake news and false narratives from the groups or from other groups accusing him of targeting some of his colleagues while allegedly protecting some members of the House of Representatives, specifically ex-House Speaker Martin Romualdez and former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. So mga kaibigan, talagang ang tinutukoy niya dito mga kaibigan na meron daw kumakalat na fake news at mga false narratives from other groups accusing him of targeting some of his colleagues. So, allegedly protecting, kumbaga, parang ang dating, guys, parang pinoprotektahan niya eh. Parang ganun eh. Oo. Parang pinoprotektahan niya si Martin Romualdez at si Zaldico. Pero, ganun naman talaga ang dating eh, no? Kasi nga, parang ayaw niya kasing, sa totoo lang ito po, no? Real talk po tayo mga kaibigan. Kasi napanood naman natin lahat yun eh. Napanood naman natin yung hearing niya, no? Klarong-klaro kasi mga kaibigan na parang dating kasi, guys, no? May pinoprotektahan siya eh. Kasi nga, like for example po, si Master Sergeant Gutesa, nagsalita na siya eh. Pinangalanan na si Romualdez. Pero bakit parang ayaw niyang tanggapin? Ngayon naman, sabi naman ni Marcoleta, why not we invite, bakit ayaw natin imbitahin etong si dating Congressman Zaldico? Sabi niya, pwede po natin siya imbitahan pero meron daw silang we have a interparliamentary courtesy. So nagtataka po si Marcoleta, guys, bakit ganon? Ang dami niyang reason, ang dami niyang dahilan, di ba? Sa panahon po ni Marcoleta, guys, nung naging chairman siya, kayang-kaya naman niyang imbitahan. Iniimbitahan nga niya si Toby Chanco, wala namang tanong-tanong eh. Dumating pa nga, di ba? So, doon po, guys, napapansin na po talaga nila na may something talaga. Na may parang pinagtatakpan po. Hindi naman natin maalis 'yun sa mga ating mga iba pang mga kababayan diyan na magdududa po sila dito kay Lacson. Dahil po pinapakita niya doon sa hearing, guys, na mukhang ayaw talaga niyang malaman kung sino ang mastermind. Sabi niya, Romualdez and Co are both heavily targeted by contractors as masterminds of the anomalous flood control projects. Tama? Tama, di ba? Yun naman talaga ang tinatarget dito, kung sino ang masterminds.
However, Lacson asserted that he handled the hearings well, but he alluded that there are those trying to disrupt the hearings, which he said could be the reason why some believe the hearings were not being conducted properly. In one instance, the hearing had barely started when someone tried to make distractions. Sabi po niya dito mga kaibigan, despite his decision to step down from committee, the senator vowed to continue fighting corruption. Nevertheless, I will continue to fight a corrupt and rotten system in the misuse and abuse of public funds, as I have consistently done in the course of my long years in public service. So mga kaibigan, ayan po. Talagang kumpirmado na po ito mga kaibigan na ito pong si Senate Lacson or si Senator Lacson po mga kaibigan ay talagang tuluyan na po nagbitiw sa pwesto. Ayan po guys. Ito po, panoorin po natin, no? Pakinggan lang po natin dito sa balita para makumpleto po ang ating context. I-play lang po natin mga kaibigan. Wait na po. Nagbitiw na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero giit ni Lacson, tuloy pa rin daw ang kanyang laban kontra korupsyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa gitna ng paggulong ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects, nagbitiw sa pwesto si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng komite. Kasunod ito ng ilang naririnig umano niya na hindi na raw pabor ang mga kasamahan niya sa Senado sa paraan ng pagsasagawa niya ng mga pagdinig. Git ni Lacson kung hindi na raw masaya ang mga kabaro niya, oras na para magbitiw sa pwesto at humanap na lang ang mga senador ng papalit sa kanya. Dagdag pa ng senador, nakadepende raw sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang pananatili niya bilang Blue Ribbon Chair. Sa kabila nito, hindi naman daw titigil si Lacson sa kanyang laban kontra korupsyon at aniyay sistema ng paglustay sa pera ng taong bayan sa maling paraan. Ayan po mga kaibigan, si Senator Vampilo Lacson po tuluyan na po nagbitiw sa pwesto. Okay mga kaibigan, pag-usapan naman natin ito guys. Pag-usapan naman natin itong bagong pasabog po ni Senator Peter Alan Cayetano. Ano pong nangyari guys? Dahil ikinakasa po or ang panawagan po dito mga kaibigan ay magkaroon po tayo ng snap election. Ibig sabihin guys, mag-resign lahat. From president down to the pinakamababang posisyon. Lahat magbitiw sa pwesto at mag-back to zero po tayo mga kaibigan. No? Back to zero po. Ito po, ipakita ko lang sa inyo ha. Saan na ba yun? Ayan po mga kaibigan. No? Alan Cayetano floats snap election, cite loss of public trust in government. Nako, talagang snap election talaga ang panawagan ni Senator Alan Cayetano. So ano bang ibig sabihin nito guys? Bakit po nananawagan po mga kaibigan itong si Senator Alan Cayetano ng snap elections? Dahil po ayon po sa kanya guys ay talagang nawawala na po ng talaga ng tiwala ang mga public no or ang mga tao dito sa gobyerno na to. Tama naman 'yon, di ba? Hindi naman natin pwedeng i-deny 'yon. Talagang unti-unti na po talaga nawawalan ng tiwala at nawawalan po talaga ng tiwala, hindi lang po unti-unti, no? So mga kaibigan, bigyan ko lang kayo ng brief na maiksing history dahil nung 86 po, nagkaroon po tayo ng EDSA Revolution. Bago po tayo magkaroon ng EDSA Revolution, nagkaroon na po tayo ng snap election. 'Di ba? Sa panahon po ni Marcos Sr. Bata pa ako noon So ano pong nangyari doon sa mga panahon na 'yon, mga kaibigan? Ganun din, no? Pero sa mga panahon na 'yon, dalawa lang po ang naglaban, no? Presidente lang po. Si Cory at saka itong si Marcos Sr. So nagkaroon po ng snap election talaga. Oo, pero sabi po nila mga kaibigan, at ito po nasa history naman to, ang nanalo po sa snap election guys ay si Marcos po. Hindi po nanalo si Cory. Pero sa kasawiang palad napatalsik po sa pwesto itong si Marcos Sr. dahil nagkaroon na po tayo ng revolution. Pero nung tiningnan nila ang resulta,
panalo po si Marcos sa snap election yung mga panahon na yun. Ngayon, meron po tayong nabalitaan guys, namalit pa ako, talagang ako hindi ko ito makakalimutan na nagkaroon po talaga ng dayaan din. Snap election na nga, may dayaan pa rin. Kasi po mga kaibigan, ayon po sa syempre naabutan natin dito, no? Kasi pag nag-say yes ka daw, kasi ang snap election ng mga panahon na yon, yes or no lang kasi ang sagot Oo. Ang pagbobotohan po ng mga tao, mga kaibigan, imagine nyo guys, yes or no lang ang pagbobotohan nyo. Nakakalito yun. Ngayon, sabi po sa mga sa mga kwento-kwento, I mean, hindi naman talaga to kwento-kwento Talaga totoo ito Dahil pag nag-say yes ka daw, syempre mananalo si Marcos. Pero pag nag-say no ka daw, mga kaibigan, talo po si Cory. So wala talaga pagpipilian. Pag nag-say yes ka, panalo si Marcos. Pag nag-say no ka, talo kumbaga, pag nag-say yes ka, gusto mo si Marcos. Pero pag nag-say no ka, ayaw mo kay Cory. So, syempre, ay yung mga tao nalilito, ano ba talaga? Syempre, maraming bumoto ng ng yes saka no, pero sa kalaunan guys, Marcos pa rin ang dating. Marcos pa rin yung panalo. Kaya yan po ang ayaw po natin mangyari yan pag nagkaroon po tayo ng snap election. Ito po, basahin po natin guys, no? Galing po ito sa GMA News Online. Senator Alan Peter Cayetano over the weekend raised the possibility of a snap election for the President, the Vice President, Senate, and Congress, with no incumbents allowed to run for the one election cycle, citing that he says is the loss of trust in the government. In a statement made on Facebook, Cayetano said that while politicians and political figures have genuine supporters, now more than ever in our history, politicians are suspects. People have lost trust in government and government officials. Honestly, who can blame them? No, honestly, who can blame them? Sabi niya. So here's a thought, no? What if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress? With one important addition, no incumbent from the above can run for the one election cycle. So ibig sabihin, mga kaibigan, hindi na po pwede yung yung parang kumbaga, pag sinabi mo kasi incumbent, yun yung active, no? Parang ganun, active yan pag sinabi mo incumbent. Or yung parang hindi na, yung mga nanalo, incumbent, no? Cayetano's statement comes as several investigations are ongoing involving the alleged corruption in government, specifically involving anomalies in flood control projects. In his proposal, Cayetano said governors, mayors, and barangay chairpersons will be in place as they are generally trusted, while the national government has its bureaucracy and will continue to run. With the snap elections, the senator said there will be no drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for Filipino people. So, talagang maganda to guys. Sa totoo lang maganda po ito, mga kaibigan. Payag po ako dito para talaga magkaalaman no? Kasi total, malawakan na yung corruption Wala na tayong mapipili. Sige, ganun na lang. Resign lahat. Magkaroon po tayo ng snap election. Di ba? Ito po yun, no? Ayan po, sabi niya, what if we all just resign and allow a snap election? Tama po ito, mga kaibigan. Maganda po ito, guys. Para sa akin lang po ewan ko lang sa inyo kung papayag po kayo sa snap election, pero kung akong tatanungin nyo guys, maganda po ito para po sa pagbabago ng Pilipinas. Di ba? Matanggal lahat. If we truly serve them, then starting over shouldn't scare us, because the real change starts with a radical honesty and the courage to admit when it's time to step aside. We should all just consider this what if and pray about it. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. earlier bared 20% on a total of 545 billion budget for such projects went to only 15 contractors, which he described as disturbing assessment. So mga kaibigan, dahil po sa malawakang corruption po ng flood control, mga kaibigan, ito po ang pinakasolusyon na naiisip po, mga kaibigan, ng ating senator, itong Senator Lacson, Senator Cayetano. Ito po ang pinakamaganda talaga, guys. Ito po ang pinakamagandang solusyon para finally po mabago na po natin ang Pilipinas, guys. Dahil sa sobra ng talamak lahat naman kasi
May mga supporters, sabi niya, lahat naman kasi ng mga kandidato may mga supporters. Sabi niya, kahit mali na nga, sinusuportahan pa rin. 'Di ba? Kahit po kitang-kita na po nila na involved po sa corruption, na involved po dito sa flood control, sinusuportahan pa rin nila. Kaya po, mas maganda guys, lahat kayo bumaba sa pwesto, mag-resign at baguhin po natin lahat. Mag-snap election. Okay? So, ngayon mga kaibigan, kayo na pong bahalang umusga, no? Ano po sa palagay nyo guys? Maganda ba itong panukala or itong bagong sinusulong po, no? Or isusulong ni Senator Alan Cayetano? Snap election. Okay? So ito po mga kaibigan, puntahan naman natin itong pinakahuli nating topic guys. Ito pong si Congressman Kiko Barzaga po. Naku, nanawagan po ng people power. Naku, iba din itong kay Kiko Barzaga. Ang tapang talaga itong bata na to. Ito po mga kaibigan, no? Pakinggan lang po natin guys itong speech ni Congressman Kiko Barzaga. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Ayan po mga kaibigan, nanawagan na po itong si Congressman Kiko Barzaga. Nako, BBM resign. At hindi lang yan, no? People, where pa? Ito na po yung sinasabi natin. Di ba? Napakatapang po talaga ni Congressman Barzaga. So, alam mo yun, sa totoo lang, no? Tama naman talaga eh. Yan naman talaga dapat ang panawagan eh. Nagkaroon na po tayo ng malawakang rally guys, pero mali kasi ang panawagan eh. Dapat naman talaga resign. Kasi paano mo masosolve ang problema ng bansa natin na kahit mismo po yung leader guys ay sangkot po sa malawakang korupsyon dahil sabi nga nila, sinong pumirma? Sinong pumirma po ng GAA 2025, di ba ang president? Hindi naman makakalusot yan or hindi naman yan magiging budget, no, kung wala pong pirma ang presidente. Hindi mo pwedeng sisihin ang DBM, no, yung Department of Budget and Management. Hindi mo sila pwedeng sisihin eh. Dahil sila po ang gumagawa ng budget, syempre, hindi naman sila ang pipirma. Ang pinakahuli pa rin say dyan or ang pinaka-last na mag-decision yan ay ang presidente. Sino pa nga ba? Kahit po andyan po si Tambaloslos, andyan po si Zaldico, still the president has its last say, no? Ang pinaka-last na decision. Wala na pong iba mga kaibigan. Oo. President lang po talaga ang pipirma dyan. Walang ibang taong pipirma dyan kundi presidente lang po. Tapos, period. Kaya po mga kaibigan, ito po si Congressman Barzaga guys, maganda po ang kanyang panawagan. Pero dapat po talagang lahat. Hindi po pwedeng iilan lang po guys, no? Dapat magkaisa. Mga pare, mga madre, lahat ng mga religion sectors, lahat ng mga sektor ng lipunan
bayan natin ay dapat makiisa kung talagang gusto nila ang pagbabago. Ngayon, syempre may panawagan din ng snap election. Tignan na lang natin kung anong mauna. Pero mas maganda kung mag-snap election na lang eh. Kasi mas malapit po sa katotohanan ang snap election, mga kaibigan. Eh. Kasi pag sinabi kasi nating peopleware pa, baka maulit na naman eh. Ha? Baka maulit na lang po. May pumunta nga pero iba naman ang panawagan. Hindi naman bangag resign. Ha? Iba yung panawagan ng ibang mga grupo eh. Di ba? Hindi yung isang sigaw na lang para matapos na itong paghihirap natin. So yan po mga kaibigan, si Congressman Kiko Barsaga po, napakatapang guys, at buwis buhay po ito. Ha? Buwis buhay po ang kanyang ginawa mga kaibigan, dahil sabi niya guys, kahit po anong mangyari sa kanya, alam niya gugurgurin siya eh, no? Parang ganun yan eh, no? Kung gugurgurin man siya, so be it. Kung siya may patalsikin sa pwesto, okay lang sa kanya. Basta, sabi nga niya, at least I died I died for my, kumbaga parang nagpakamatay siya mga kaibigan para sa ating bansa, no? Na nakikipaglaban po mga kaibigan. Yan po ang pinakamaganda niyang message, na kailangan po talagang syempre panawagan po, no, na lahat po sana po makiisa mga kaibigan. At hindi lang yan, no? Meron din po siyang pasabog mga kaibigan. Isingit na po natin ito. Meron po siyang pasabog guys dito kay Lacson, kung bakit po talaga nag-resign bilang chairman ng Blue Ribbon itong si Lacson. Meron po siyang pinost sa kanyang Facebook page. Ito po, ipakita ko lang sa inyo guys. Ayan po. So ito pala isa sa mga dahilan kung bakit po mga kaibigan itong si Lacson ay tuluyan pong nagbitiw sa pwesto. Dahil siguro, kung naalaala nyo guys, nung mga bago po nag-weekend, may pasabog po itong si Tonying na ito pong si Risa ay meron din palang insertions na 3 billion. At hindi lang yan. Sinabi din ni Tonying na hindi lang po si Risa. Marami pong mga senador guys na meron din, no? Meron din sila mga insertions na umaabot po ng almost 11 billion insertions. So, kasi po mga kaibigan, kaya siguro nag-resign itong si Lacson guys. Kasi sabi po ni Congressman Kiko Barzaga, nagbitiw sa pwesto si Senador Lacson. Dami ko kasing alam sa mga ginagawa nilang budget ni Kong Roy Loyola at Kong Advincola dito sa Cavite. So mga kaibigan, may alam pala talaga itong si Congressman Kiko Barzaga na siguro itong si Pinky ay connected po ito sa mga binanggit niya. Itong si Kong Roy at saka si Kong Advincola. Malamang. Kasi puro mga to, parang ang gustong sabihin dito guys ni Congressman Kiko Barzaga na dami kong alam sa ginagawa nilang budget. Oh, di ba? Oh. So, ano pong ibig sabihin nun? Mukhang meron pong talagang cryptic message po itong si Congressman Barzaga guys. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin nito may kinalaman po dito si Pinky sa mga budget daw nitong sila Loyola at si Advincola? Nako! Bulaga! Huli ka balbon, Lacson. Nako, yari. Kaya siguro guys, napag-isip-isip niya, mag-resign na lang ako kasi masyadong maingay itong si Kiko. Di ba? Masyadong maingay itong si Kiko. Kailangan na akong magbitiw dahil grabe po itong bata na to, ayaw tumigil. So yan po mga kaibigan, no? Magkita-kita na lang po tayo bukas guys kasi meron po tayong live. Aabangan po natin ang session nila. Aabangan po natin yung Senate session dahil magkakaalaman na po mga kaibigan kung anong po mangyayari. Dahil tuluyan na pong nagbitiw sa pwesto itong si Senator Lacson sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, marami pong lumalabas sa balita na ibabalik na po or ibabalik na kaya si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee or papayag ba siya uli? Dahil syempre mga kaibigan, naging Blue Ribbon na po siya, maaring hindi na po siya papayag dyan, no? Kasi masyado pong mainit. Pero para sa akin po guys, sana po bumalik siya. Sana bumalik po si Senator Marcoleta dahil
during sa kanyang pagiging chairman diyan sa Blue Ribbon, maganda naman yung palakad eh. Napakaganda naman ng dating no? Pati yung sabi ko nga sa inyo guys, napakabilis po nitong si Marcoleta. Talagang napaamin po niya ang mga diskaya guys, at nailantad po yung mga pangalan, lalo na po yung pangalan na sabi nila is hard to mention, si dating Speaker Martin Romualdez. Ayan po mga kaibigan, sa lahat po na subscribe sa amin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na-subscribe, please subscribe, comment, like at pag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. AD up 2.0 po aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, bye-bye, happy weekend, see you tomorrow.